Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay muli po tayong mag-update sa mga top trending stocks. And of course, don't forget to subscribe, tapos pakipress na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. And pwede rin po kayong mag-message ayan sa Twitter. So pwede nyo po i-search BDJLLAA. Tapos yung J, merong H. So, pwede po kayong mag-message kung meron po kayong mga question about stock market and sa crypto, no? Ayan. And kung alam po natin yung sagot, edi sasagutin natin. Ayan. So, let's start, no? Since Monday, of course, mag-update lang tayo, no? Converge. Silipin natin to. Wait lang. For PH. Ayan. Converge. Check lang natin. So, ngayon guys, retest na siya. Ayan. So, retest dun sa may sinabi nating resistance base sa, sa weekly. So, ngayon, sa daily, same lang din. So, stochastic nasa overbought na to. Let's see kung masusustain pa. Pero, based dito guys. So, since ano to? January. Oops, wait lang. January. Tapos, February. Ano to? March. May. Ayan, tapos May ulit, ano? So, pagka, natin yan, tinunton po natin yan. So, ang typical, pagka nasa overbought na yung stochastic, so, of course, nagkakaroon siya ng pullback. So, we have here pullback. So, dito, guys, pullback. So, dito, nung March, pullback. Okay. Tapos, pullback din dito, guys. Pullback. Ayan. So, possible pullback. Pero, tignan pa rin natin, kasi, since, to, retest ulit, guys, pwede mag-breakout. Even though na yung stochastic overbought na siya, no? Ayan. So, tignan natin kung magpo-pullback ba siya, or magbe-breakout. Ayan, since retest pa lang pa naman to for converge, for a breakout. Save natin yan. Tapos up next nickel. Wait lang natin ma-save. Ang tagal ma-save. Ayan, so nickel tayo. For nickel, ayan, so breakout dito, for nickel. So, sa daily, breakout. And papunta na siya rito, sa overbought region, Ayan, sa RSI natin. So, for now, ayan, pag-chinek po natin to. So, breakout, of course. So, saan nag-breakout? Dito, guys, nag-breakout. Ayan. So, nag-breakout dito. So, 4.23 kasi resistance to. And right now, i-check lang natin dito, So, ngayon, this one is considered as resistance, guys. So, resistance na to for nickel, Ito. Yung area po na to is resistance na for nickel. Ayan. So, tignan natin kung bukas magrarally pa to or hindi, So, just in case na ma-reject, pwede tayong bumalik dito sa may support. 4.23. So, 4.23. Dito siya. Ayan. Then, check natin yung 200-day moving average. So, actually, malayo pa yung 200 Diba? Ayan.
Tago natin. Save yan. Nickel, tapos DD. Ayan. DD. Wait lang natin masave, ano? Ayan, para meron na tayong reference pagka nag-trending ulit. Ito. Nickel, ano? So, ngayon, okay na ba yun? Ayan, so ulitin natin para sure. So, next natin, DD. Wait na natin, ano. Medyo bumagal yung internet, hindi ko alam kung bakit eh. Ayan, pero tsaga-tsaga na lang tayo hanggang sa matapos yung video, no? DD. Double Dragon. So, for Double Dragon, guys, ayan, so alas retest lang ulit to. Retest sa may resistance. Okay, so kita resistance to, guys, no? So, since wala pa naman breakout, let's see. And sa daily chart, overbought. So, medyo ingats lang po, ano. Kung bibili, expect natin possible magkaroon to ng pullback because of this. So, sa RSI, overbought. Same here, may confluence sa stochastic RSI. Still overbought din dito, no. Ayan. So, kung siya ay magpo-pullback, possible dito yan. Sa may first support natin, malapit sa 10. Ayan. So, sa 10 possible, no? 200. Ayan. So, medyo malayo na siya sa 200 eh. For DD, ayan. Next natin, KEP. KEP. Ayan, tapos mag-suggest din kayo, guys, kung ano yung pwede nating magawa ng review, ano. For KEP, guys, so since meron tayo ditong, so actually maraming gap to eh. Diba? So meron siyang gap up tapos gap down. Ayan. So, right now, pag chinik po natin to, ayan, parang hindi na save yung ano natin before, no? Yung sa may previous video natin about KEP. So, parang hindi nga po siya na-save. Ayan. Pero kung titignan natin, nasa resistance na to, no? So, dalawa yung nakikita nating resistance dito. Check natin. Okay. So possible dito pwede. Ayan. So, sa area na to pwede, guys. So, resistance dyan. Tapos yung pangalawa dito, guys. Dito. Ayan, sa area na to. Yung first 7 malapit dito or sa 6.8, ano. Yan yung pangalawa dito sa 8. Ay malapit sa 8.15 or sa 8.1. First and second resistance natin. Then yung support. So pwede tayong maglagay dito ng support, ano. Support dito. So at least dito, guys. Yan. So, support na to for KEP. Ayan. Support 4.87. So, malapit sa 4.9, guys, ano, for KEP. Ayan. Tapos, 200 day. So, breakout. So, of course, pag fresh breakout sa 200, pwedeng bumalik doon, ano, kung saan siya nag-breakout. Plus, meron tayong confluence dito sa may support natin, no? May confluence sa may 200-day moving average because nag-overlap sila. Nag-overlap, ayun, no? Nagpatong eh. Save. Next one, MEG.
So, MEG naman tayo. MEG. Okay, so breakout na to guys, pero this one will serve as a retest lang, ano. So, saan? Sa may, ano niya, major resistance right now. Which is malapit yan sa 1.93. So, halos nag-touch na doon. Tignan natin bukas ano kung ano mangyari dito. Kung mag-hold lang ba doon or magpo-pull back, no? So, for now, since wala pa namang breakout, so let's monitor muna, no, for MEG. Tas yung 200-day moving average, ayan. So this is very crucial. So based dito, pwedeng mag-touch up to 1.96. Ayan. So dito yun sa may 200-day moving average, no? So pwedeng mag ano doon, mag-retest, no, sa 200. Next, ayan, wait lang natin, ano, ayan, MEG tapos RCI. So last 3 na to guys, last 3. Okay, so na-hit na yung sinabi natin before na resistance sa 4.4. Ayun, no, diba? So this time multiple divergence na to kasi. So tignan natin, ano, if ever na mag-hold, de goods, kasi pwede pa itong mag-retest ulit dito sa 4.4, ano, kung siya ay mag-hold sa may support. So ang support andito guys, malapit sa 3.9. Okay, so 3.9 support po yan for RCI, ano. So yun nga lang, multiple divergence, bearish divergence po yan, ano, kung titingnan natin. Kaya medyo ingats lang. At kung i-check natin kasi yung chart, medyo mataas na talaga siya, no. So galing sa 0.47 and right now nasa 4 na. Ayan, this is for RCI, no. Ayan, no. So tingnan natin bukas. So possible mag-trending ulit to bukas, ano, RCI. Next one, so 13 minutes, medyo mabilis tayo. Ayan, hindi ko na magawa yung ano, 10 minutes lang, mabilis ang ano yun, no? Yeah, pero ito try pa rin natin na i-minimize yung time. Ayan, MAC, last 2 guys for MAC. Okay, so this time medyo nag-breakout. So tignan natin bukas kung mauuntog pa rito sa next resistance, ano, sa 5.5. So 5.5, ito yun, no, for MAC. Ayan. So for now, kung i-check natin, let's see kung mag-hold, kasi still malapit din naman dito, so may support, ano, sa 5, sa 5.1. so bukas, since hindi pa naman siya actually overbought, of course pwede pang mag rally, diba? So hindi pa siya overbought guys, ano. Let's see bukas. Ayan. So for 200-day moving average, ayan, so medyo okay naman siya kasi ando na sa taas, no. So yun nga lang, dapat mag-breakout dito sa may, ano, 5.5 resistance. Ayan, para mas gumanda yung ano niya, no, yung kanyang pattern. Ayan. And last but not the least, FCG. Check natin FCG, no. FCG, check natin.
So, meron bang ano to, galaw? Wait lang. Ayan. Well, so medyo nag-retest lang at papalapit na to, no? So, actually, ano na, touching na eh. So, may resistance natin, malapit sa 0.77. Ayan. And remember guys, pwede itong ano, accumulation phase. Let's see, no? And kasi kung titingnan natin, sideways na to guys, no? So, ang pinaka-confirmation natin, pag nag-breakout, ano? So, breakout, then pullback, then possible, ayun na, no? So, right now, wala pa eh. Retest pa lang to guys. Tapos yung 200, so, medyo malapit pa rin naman sa may candlestick. Ayan. So, ang confirmation natin for this one, for FCG, pagka po nag-breakout sa may resistance natin, ano. Ayan. So, since hindi pa naman siya overbought actually. Ayan. So, may chance pa to. Even though na malapit sa may resistance, ano. Ayan. So, I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.